Magandang hapon sa ating mga kapatid. Muli po muna tayong magkukwento o mag-share ng ating kaunting kaalaman. Tungkol ito sa isang puno na halimbawa'y pinapaniwalaan nyo na may nakatira na elemento gaya ng kapre, duwende, engkanto o ano pamang elemento. Ayon sa aking kaalaman, halimbawa ay nakakita ka ng isang malaking puno at pinapaniwalaan nyo na may nakatira, malalaman nyo kung saan ito panig. Kung halimbawa ito'y may masamang kalooban o mabuting kalooban. Halimbawa, ang unang sanga ng puno kung saan ito nakaturo, halimbawa ay doon sa sikatan ng araw, ang unang sanga ng puno, nangangahulugan na ito ay puti na nilalang. At kung ito naman ay ang kanyang unang sanga ng puno na matatagpuan ay nakaharap doon sa lubugan ng araw, nangangahulugan na ito ay itim ang nakatira sa punong inyong pinaghihinalaan. Ayon din sa aking kaalaman, halimbawa ay yung unang sanga kung saan nakaharap, iyon daw ang kanilang pintuan para makapasok doon sa nasabing puno. At ang pangalawang sanga naman na inyong makikita, iyon naman ang kanilang pinakabintana. Iyon ang malalaman nyo kung saan panig siya naroroon. Kung doon sa puti o itim, basta't yun lang ang tatandaan nyo kung saan ang unang sanga ng nasabing puno, kung saan nakaharap sa sikatan ng araw, puti, sa lubugan ng araw, itim. At ayon din sa aking kaalaman, sa oras na halimbawa ikaw ay nagputol ng sanga o puno ng halimbawa sa dulo, magputol kayo, kailangan daw para hindi kayo pagalitan o hindi magalit sa inyo yung nakatira doon, ay humingi kayo ng pasensya at humingi rin kayo ng paalam sa kanila. Halimbawa ay magpapaalam kayo na kukuha kayo dahil may gagamitin kayo o may paggagamitan kayo. Mabait naman sila at madaling makaintindi. Halimbawa kung saan nakaharap ang unang sanga ng puno, nandoon ang kanilang pintuan, sa makatuwid hindi ka pwede doong humingi o pumutol. Doon ka sa likuran, ibig sabihin hindi nila makikita kung sakali halimbawa ay tulog sila. Ang oras din natin dito sa ating mundo ay halimbawa ay alas 12 ng tanghali, nangangahulugan naman sa kanila alas 7 yon ng umaga. At ang alas 3 ng hapon sa atin, yun ang pinakatanghali nila, no? At ang alas 6 naman sa atin, yun ang pinaka alas 3 o hapon o alas 5 sa kanila. Ganon kahiwaga ang mundo nila sa mundo natin, no? Kaya sa mga wala pang alam, kinukwento ko ito para malaman nyo rin na kung ano-ano ang mga dapat nating malaman, nang sa ganon ay maiwasan natin ang hindi magandang nagawa natin sa kanila o magkaroon tayo ng kasalanan, no? Iwasan natin yung ganon. At saka kung maaari, kung pupunta tayo sa isang puno o kung may gagalawin tayo, puputol tayo o kukuha tayo doon sa sanga, hindi naman masama kung tayo magpaalam sapagkat kanilang pag-aari yon, no? Halimbawa sa atin, kung tayo ay may pag-aari, may gumalaw na ibang tao, hindi man lang nagpaalam sa atin, siyempre magagalit tayo. Ganon din sila, no? Dapat irespeto natin sila, nang sa ganon irespeto rin nila tayo, no? Ganun lang ang mga pinapaalam ko sa mga baguhan, nang sa ganon ay may kaunti silang malaman o nalalaman sa mga bagay-bagay dito sa ating mundo. Yun lang guys, at maraming salamat
sa mga sumusuporta at susuporta pa sa aking mga content. Maraming salamat mga kapatid.